Uy, boss, shoot na ta. Uy, ano yan? Ano yun? Content yun! Content! Ano yun? Content yun! May sumisigaw na babae. Content yun. Octopus ang ating content, pare. Ayan, oh. Hirap sa'yo eh. Hirap sa'yo, hindi ka naniniwala eh, di ba? Ayan, no? Nakakapanghinala yung mga ginagawa mo eh. Na-allergy tuloy ako. Di ko alam kung allergic ako sa octopus o kaya sa akusasyon. Hindi ko alam eh, di ba? Pero octopus ang lulutuin natin ngayon, pare, kasi ang dami na nagre-request ito. And very interested din talaga ako sa kanya. Meron tayo dito nga almost 5 kilos na kraken, pare. Marami nang pinalubog na pirata to, di ba? Pirata ng pelikula, ng mga laro, mga DVD. Yan. Ang una natin gagawin dito, syempre lilinisin natin, pare. Pag binaliktad nyo siya, meron ditong, syempre may ulo yan, octopus yan eh, di ba? Ang gagawin lang natin dyan ay babalik na rin natin siya. Naku, nakahanap ng bagong laruan yung bata. Symbols. Tinan mo ta. Tawad mo kay Gideon. Tawad mo. Mic check, audio sync. So yung ulo nga, babalik na rin natin. Tapos nandyan lang naman ang lahat ng laman loob niyan, pare. Sa totoo lang, first time ko gagawin to ha. Kasi usually, yung mga octopus na experience ko, malinis na, pare. Ang hirap pag parang tutuluan mo ng sipon yung niluluto mo. Tabi lang muna natin yan mamaya. Ang octopus ay may parang puset, may tukayan, pre. Ayan, Oo, banda rito. Sa niya, parang kakapanood ko pa lang kanina yan dito. Kanina lang? Habang nandito kami? Yes. Kaya kita nahuli. Kasi nag-research nga ako, di ba? Papasok ko yung daliri mo dyan, tapos may dudukuting ka palabas. Uy. Yan! Ang dinirigin namin. Dalawa. Ayun, may tukayan, pre. Ito yung pinakangipin ng octopus. Yan. Tapos banlawan na lang natin yan. Yung iba, parang kinikis-kis pa ng asin. Diba? Yung iba, hindi na. Doon tayo sa hindi na, pare. Oh, baby, ligo ka muna. Kapag mo sa manager natin, pre. Dali. Audio sync. Ayaw, mahihain yung producer namin dito. Itong namin dito, pinaka-big boss namin dito. So, lutuin na natin, pre. Meron tayong kumukulong tubig dito. Tapos, yung octopus natin na mas malinis pa sa akin, una natin gagawin dyan ay hahawakan natin sa liig. Lulublob natin sa mainit na tubig, pero hindi muna natin ilalaglag. Igaganyan natin. Yan ang gusto natin mangyari. Kasi? Magkakulot-kulot siya. Oo. Kasi kapag hindi mo ginanon, medyo maiipit na agad siya sa luto. Okay. Diba? Oo. Actually, yung iba, pre, nakikita ko pinapalo-palo pa daw, parang meat tenderizer, para daw mas malambot. Pero ayoko matalsika ng katas ng octopus, pare. Octopus? Oo, medyo parang hindi ko pinangarap yung bagay na yun, di ba? Yan! Grabe. Yan yung gusto natin mangyari dyan. Maging parang cheese curls ba, pero malansa. Tapos, konting lublo. Siguro depende, mga 5 to 6 times. Depende siguro. Tapos babalik na rin nga natin yung ulo niyan. Tapos yung iba naglalagay ng kung ano-ano dito. Di ba? Electric pan. Pero masyado kasi malaki electric pan natin, kaya wag na lang. Drum and layer. Yan. Okay. Kapag kulot na siya, pwede na siyang ilagay sa tubig. Hot daw, sabi ni Gideon. Totoo yan. Ang galing mo, bata. Tapos dahil nga marami tayong gagawin dito sa octopus natin. Tulad na? Secret. Surprise yun. Lalagyan natin yan ng asin. Yung iba, marami ilalagay na kung ano-ano dyan. May mga suka pa, ganyan. Pero kami, hindi na. Kasi nga, maraming ang paggagamitan tong octopus natin. Tapos yung iba, nakita ko, even ako before, nagpe-pressure cooker ako ng octopus, pare. Nagpe-pressure cooker ako and naisip ko dito, wag na lang kasi baka ma-over, tapos masayang. Medyo mahirap humarap ng gantong halimaw uli, pare. Diba? So, lutuin lang natin to, depende. Pero mga check natin after 1 hour ng mahinang kulo, pare. Balikan natin to mamaya. Gideon, tara. 1, 2, 3, and 4. Yun. Kuha lang ako ng konting sabaw na itatabi natin. Sana wag tumapon at mapaso si Ian. Teka, bigat pala. Puno na ba? Hindi ko makita eh. Okay. Oo nga eh. So, obyan, pare. Tapos meron tayo dito ng tubig na may yelo. At ilalagay natin to dito. Ang dahilan kung bakit hindi ko na lang basta sinungkit yung octopus at nilagay ko sa yelo natin ay dahil baka sakaling magkapunit-punit, alam mo yun, lalo yung balat niya or even yung laman niya, diba? So, dinahandahan ko talaga. So, yung palalamigin lang natin ng konti dito, tapos proceed na tayo sa unang dish natin, which is
technically, adobong octopus, pero gagawin nating risotto, pare. Magsisimula ang risotto natin sa sibuyas na pula. Bakit sibuyas na pula? Bakit? Kasi isang piraso na lang yung puti natin, tapos baka may paggamitan tayo mamaya. Hindi, tsaka madilim naman yan, hindi naman makikita kung pula o puti eh. Tapos, ano pa ba ang ingredient ng adobo? Bawang, di ba? Mga nagtatanong kung bakit buong bawang ang ginagamit ko ngayon, hindi yung durog. Bin, asan na yan namin din? Kasi may naglagay po ng mantika dun sa usual na prep namin. Ang nilagay po ay yung mantika na tutulog sa rep. Ayun, warak. Parang puso ni nasty ma. Yan. Tapos ang bawang natin dito, again, yung paborito nating hiwa. Yan, yung maninipis na malapad. Sarap talaga pag hiwa mo malapad eh. Siyempre. Ikaw gusto mo malapad yung hiwa. Oo. Si Ian, malaki hiwa. Hindi, pagka malapad kasi yung hiwa, consider na malaki na rin kasi malaki yung surface area na ino-occupy niya. Tapos, unahin natin yung bawang para hindi magalit ang 100,000 Pilipino. 100 milyong Pilipino pala. Gigisa natin yan. Siyempre may mantika yan, wait lang. Ito na oh, meron kami ditong kinonfi na bawang. Ito pare, pakita mo. Yan. Yan na rin yung gagamitin nating mantika. Cause why not, unat, poknat, choknat. Uy, poknat daw. Kara, oh. Unang poknat yan. Igigisa lang natin to lightly, hindi natin masyadong ipapa-brown, pare. Pwede na yan, lagyan na natin yung sibuyas. Tapos from here, ano pa ba ang isang elemento ng adobo? Fire. Suka. Lalagyan natin ng suka to and technically i-infuse natin yung sibuyas at bawang natin doon sa suka. Tapos halos ipapa-evaporate natin siya para hindi sharp yung acidity ng ating risotto. Hindi ko kasi alam pero hindi pa ako nakakain ng masukang risotto. Diba? Ba't natatawa ka? Nakatikim ka na ba nun? Either panis yan. Oo. Oo, kaya Pilipino may gawa niyan tulad ko, di ba? So, paredos na muna natin ito, tapos balikan natin maya-maya. Pagka ganyan na siya, halos wala ng suka, pero nandun pa rin siya. Pwede natin lagyan ng ano yan? Hor. Pare. Hor. Mahilig ka dun, di ba? Ano? Hor. Ano? Sige, tuloy mo. Hindi, tutukoy ko butter. Nalagay natin yan dyan. May foil pa. May patunay yan na ano. May or pa, may or. Oo, may or pa. Gusto ko lang po sabihin na ito po ay hindi authentic risotto. Ako po ay nag-YouTube lang. Baka po kasi may magsabi ng mga, alam mo yun, Italian trained na mga mali yung ginagawa ko. Mali po talaga. Tapos pag halos sunod na yung butter nyo, pwede natin lagyan ng bigas. Ang bigas na ginamit ko dito ay Japanese rice kahit Italian cuisine to. Bakit? Bakit? Wala kaming arborio eh. Pwede na naman to. Good substitute na naman to. Yan. Away mo pa Italiano. Hindi, tropa yung mga yan. Tapos kailangan nating igisa yung bigas natin dito, maluto ng konti para mas ma-maintain lang yung integrity ng bawat grains natin. Sana all may integrity. Kasi gusto natin dito, lumabas yung mga starches niya, lumagkit siya, pero hindi magkadurog-durog yung bigas. Di tulad na nangyayari sa lugaw, di ba pre? Tama. Tama. Alam mo ba yung sinasabi ko? Oh, nanonood ako nung Ninong Ray. Ay, crush ko yun. Crush mo yun. Parang bango-bango ng leg nun. Kaso lagkit ang laway nun. Ba't mo alam? Ngayon, pwede natin lagyan ng etong ating octopus stock, pare. Yan. Kung tutuusin, mas maganda sana to, merong octopus ink, pare. Kaso, nag-ala-doktor ako kanina, hinalukay ko yung laman loob niya. For some reason, wala ako nakita. May nakita ako doon, parang gonads, pre. Parang yag balls ng ng octopus. Pero wala akong makitang ink sac, pare. Palagay ko ano yun eh. Palagay ko napalaban yun nung hinuhuli siya. Nilabas sa lahat ng tinta niya. Oo, parang ganun. Yan, ang gagawin nyo, pag nilagyan nyo ng stock, kailangan, ito turo sa akin sa school dati. Paano mo malalaman pag kailangan mo na magdagdag uli ng stock? Paano? Pakikinggan mo. Yon, ganun yun. Oo. Hindi, kailangan may sizzling na nagaganap tsaka ka magdadagdag ng stock. Kasi ang ginagawa natin sa risotto, basically, ay parang paggawa ng biko, pero hindi sing hardcore ng mga lola mo talaga kumahalukay ng biko na ganyan. Oo, pero it follows the same concept. Ang ginagawa natin ay ina-agitate natin yung granules ng bigas natin para mag-release ng starch. At yun yung mag-aano sa kanya, magbibigay ng lagkit sa kanya nang hindi siya dinudurog, pare. So, kung ayaw niyong gumawa nito, tawagin niyo yung lola niyo. Di ba basic na basic sa kanya to? Tama. Yan. So, ganyan-ganyan lang. Importante yan. Sabi sa amin, pag nagluto daw kami ng risotto, dati nasa culinary school, wag daw iiwanan.
Baka pagalitan ako ng mga prop ko nanonood. Hindi, pero ganun talaga. Yung kulay niya mamink-mink, di ba? Paborito ko pagka mamink-mink talaga. Pero hindi ako satisfied sa kulay niya eh. Yung doneness niya, medyo goods na ako eh. Yung may bite pa siya ng konti, medyo al dente ng konti. Sabi ni Alvin, mga 30 minutes pa daw, lugawin ko daw. Di ba? Pinabi niya yun. Subukan natin ayusin yung kulay bago natin ayusin yung timpla. Ewan ko pasensya na uli sa mga Italiano pero meron kami ditong chili oil, pare. Mamma mia! May nagalit na Italiano doon, pre. Italiano ka pala. Kala ko Chinese ka. Magkalapit lang kasi yun. Italy, China, ano yun. Sinsipod naman yan, patis. Black pepper. Ay, hindi nagalit. Mahilig ang mga Italiano. Oo. Hindi nagalit. Hindi ganun talaga pag nakakain talaga ako. Talagang kumakalma ako. Pero okay na to. Okay na tong kanin natin. Doon na tayo sa mga susunod nating component, pare. So, hindi ko alam kung na-overcook ko ba to. Kasi yung ilang parts ng balat, humuhulas siya. Pero okay lang siguro yan. Hiwa tayo dito ng isang tentacle. Ay, ang lambot oh. Tapos, ang tanong, anong ititimpla natin dito? Kasi parang ang ganda na ipapatong mo lang siya na ganyan eh. Diba? Tapos gusto ko siyang, teka lang. I'm getting ahead of myself. Tikman muna nga natin to. Parang may in-expect kayo sasabihin ko. Wala ka lang magkasalita ka. Oo nga, inaantay ko Release rin. the Kraken! Hindi, masarap. Masarap siya. Malambot siya. Considering na malamig pa, kapag nainitan yan, medyo ano ng konti yan. So gusto kong i-darken yung ano natin, octopus natin, para mabigyan ng shine ba? Kaya pwede nating ilagay dyan. Siyempre, kailangan, obligado, kailangan natin maglagay ng tamis. Pero kami ditong heirloom balsamic vinegar na ano pa to. Sobrang tagal na nito. Lagay tayo dyan ng balsamic. Uy, masago-sago. Tapos pwede kong lagyan ng asukal, pero bakit hindi maple syrup? Diba? Ba't nga naman hindi? Total, binastos na natin lahat ng bansa sa mundo sa garina natin, diba? Yan, maple syrup. Ilagay natin ang ating octopus dito. So, imamarinate mo siya. Not necessarily, parang kinotingan ko lang siya. Lagyan din natin yung ano natin, pre, yung garlic oil natin. Ang gusto kong mangyari, halos mapakapit ko yung basting natin dun sa octopus natin. Hindi pa mainit, ilagay na agad natin. Yan. Tapos dito tayo sa isang side na to, igaganyan natin yan. Ayan, I think pare okay na sa akin to. Yan. Pwede nating iwan na lang yan dyan, baka masira ako pa eh. Try natin gumawa ng medyo kakaibang sauce. Ito nga yung garlic na kinonfi natin. Subukan natin kung mapipiga natin. Parang pimple popping video yan. Hindi pa, wait lang. Yeah! Ow! I feel good! So ngayon gagawa tayo ng parang sauce just to complement our rice and our protein. Meron tayong leeks dito. Pare, yung dahon lang ng leeks. Kasi dapat spinach to. Frozen pa. Frozen. Oo, iba na lang. Tsaka mas okay nga to on second thought kasi may lasa. So, leeks, tapos yung natin, confit garlic natin, pare. Patis. Kasi seafood di ba? Tama. Tapa mints. Bakit? Galing din naman sa dagat ang asin Napapahiya ako. Pero nasira kasi yung hand blender namin Kaya nakigamit muna kami dun sa loob. Yung mga ito yung panggawa nila ng mga shake So, Mama Regine, kapag gumawa kayo ng shake susunod tas lasang bawang, so, alam nyo na. Alam nyo ako bilang isang health buff. I consume my greens. Pwede kailangan kong tikman. Masarap, pero may tapang siya. Ganon. At kailangan natin yon pare. Siguro okay na? Mag-plating na tayo, pare? Tara. Parang mabibili mo ng 6,000 isang plato. Grabe naman yung 6,000. Mahal naman. Kaya nga hindi ako nagbubukas ng restaurant ganun mga presyo. Hindi, pero mamaya natin tikman to. Kahit gusto ko na talaga siyang tikman. Pare, tinan mo naman yan.
Gusto ko lang humingi ng 1 minuto para i-appreciate ko lang siya. 59, 58, 57. Tambay na muna natin yung dito at doon tayo sa pangalawang dish natin na very common. Tatlo. Sabi mo ganun. Tatlo yan. Eto, takoyaki. Pero wala tayo nung yung bilog-bilog. Try lang natin to. Siyempre, takoyaki ang isa sa... Uy, maraming salamat, may huwagang kamay. Yan. Takoyaki ang isa sa pinaka common na naiisip ng tao pagdating sa octopus. So, gagawa tayo ng takoyaki. Ang challenge ay wala tayong bilog-bilog. Yung gawa ng takoyaki. Yung hulmahan. Oo, wala tayo nun, pare. Pwede kayong bumili nun, pero kasi unitasker yun eh. Ayaw ni Alton Brown ng mga unitasker. Meaning, yung particular na gamit na yun ay isa lang ang silbi. Dapat multipurpose daw lahat. So, subukan natin gumawa ng takoyaki na walang takoyaki maker, di ba? So, doon muna tayo sa batter. Meron tayo ditong 180 grams ng all-purpose flour. Pwede rin naman cake flour, pero kahit anong flour, wag lang bread flour. Lalagyan natin ng 2 itlog. 400 ml o 400 grams ng tubig, pero wag nyo munang lahatin. Wag nyo munang isagad. Sabi nga ni Chef Boy, kalahati lang, kaso hindi naman abot. 2 tablespoons ng Kikkoman o 1 tablespoon, 2 tablespoon. Kaso konti pa. Kurot ng paminta, konting asin, mga 1 pinch lang din. Hindi tayo sure kung may nakalagay, racing powder. Hindi tayo sure, pero eto yung paraan. Powder. Pre, kunyari hindi ka sure, tapos meron puting substance sa inyo. Hindi mo sure kung ano yon, kung baking powder yon. May paraan para malaman siya. Hindi gagawin mo sa gilagid. Hindi, wag, hindi ganon. Kasi keep in mind na ang ingredients ng baking powder ay cream of tartar, which is powdered acid, at saka baking soda. So, kailangan lang nila ng solvent, magre-react sila sa isa't isa. So, lagay tayo niyan. Ito yung pustahan natin. Ito yung pustahan natin. Kiss ha. Pag nanalo ka, kikis kita. Pag nanalo ko, kikis mo ko. Ha? Pag to bumula, baking powder siya. Ayan. Tama. Diba? Asan na yung kiss? Kiss mo na ako. Ano na? So, siguro kukuha pa sana ako ng iba, pero eto na lang. Andito na di ba? Ayan. Baking powder. Around half a teaspoon. Dito ngayon tayo magdadagdag ng tubig. Kasi sabi ko, di ba, wag natin lahatin yung tubig natin. Yan. Yan. Di ba ganyan? Medyo runny naman talaga yun. Di ba? Ngayon, kailangan natin ng octopus. Siguro for this one, gamitin natin yung pre. Yung ulo. Yeah! Sabi nga nila, matalino daw ang octopus eh. Bakit? Hindi, sabi lang nila. Hindi ako masyadong naniniwala doon eh. Wala pa ako nakikita ang octopus eh. Ito nga, unang octopus na nakita ko, niluto ko eh. Again, ang maganda sa paggagawa ng ganito sa bahay, pwedeng marami, pwedeng konti. Pwede rin namang hindi na kayo gumawa, bumili na lang kayo, di ba? Pero magandang alam nyo kung paano. Tama. Ayan, basically, eto na yun. Pwede na natin siyang gawin. Pero usually kasi hindi naman hinahalo yung di ba? Yung octopus agad sa huli yun. And usually may sinisingit lang. Di ba? Pero dahil dito, meron nga tayong kakaibang gagawin. Pero bukod doon, yan. Meron tayo ditong mga ice cube tray. Ay! Ngayon, diba, ilalagay July natin 27. to sa freezer. Pero kasi mahirap i-freezer yan. So, kami di palagay nga sa freezer. Subukan lang nating i-steam, no? Kasi, again, why not ulat poknat, choknat? Ay, poknat na naman daw. Ba't may poknat ba si Alvin? Ay, wala ko sinabi si Kuya Alvin. Wala. Gara nito. So, pakuluin lang natin yan. Tapos subukan natin kung gagana ba itong katarantaduhan natin, pare. O yan. Nilagay na namin sa steamer. Di namin alam kung gagana ba. Let's just hope for the best. So ngayon, habang inaantay nating maluto yan at tumigas yung nandoon, doon tayo sa pangatlong dish natin, pare. Gagawa tayo ng octopus carpaccio, pare. Medyo weird to kasi ako ang alam ko sa carpaccio ay beef na hilaw. So ginaganyan niya sa slicer, di ba? Pero pwede naman pala yung sa octopus kahit luto na. Maganda tong technique ito, tsaka madali lang, pare. Meron tayo dito lalagyan kahit ano, pero maganda na cylindrical siya, pare. Kuha tayo ng cling wrap. Yan. Tapos lalagyan lang natin ng cling wrap sa loob. Dito tayo sa mga Tentacles. tentakulo. Yan. Tapos kailangan lang natin siyang initin ng konti. Kasi masyado siyang firm. Kailangan natin siyang bigyan ng konting flex ba. Dito natin lalagay yan. At lalagyan natin ng konting sabaw. Tapos initin lang natin to. Again, hindi naman siya kailangan talagang matagal na matagal. Importante lang mag-warm up siya ng konti. Kasi stiff pare. So, yun. Cut. Yan, pare. Pagka-warm na siya,
kunin nyo ngayon yung mga octopus nyo at ilagay nyo na ang patayo. Importante nakatayo, Pero mas maganda talaga kung patayo silang lahat. Ngayon, meron tayo natin ang stock dito. Dagdagan lang natin ng konti. Yan, on petit po. Tapos kuha tayo ng gelatin. Isang pakete lang ng gelatin powder. Uy, anong brand to? Perno. Uy. Perno. Baka naman. Lagyan natin yung gelatin natin dyan. Haluin lang natin. Ang nakapatayong apoy, nakapatayong apoy. Yan. Tapos hayaan lang natin itong mag-rehydrate. Siguro nakapatayong apoy, hayaan nyo lang siyang nandyan for mga 5 to 10 minutes. May kita nyo, mag-iiba itsura niyan mamaya. On second thought, pare, mas maganda pa siya ata ng walang plastic. So, inalis ko na yung plastic talaga. Ngayon, ilalagay natin to dito. Isisingit-singit natin yan dyan. Yan. So baka nagigets yun ako ano mangyayari dito. Hindi. Basically, ang nangyayari dito ay ipapaset natin to gamit yung gelatin tapos hihiwain natin siya mamaya. Napakatindi nito, boy. Matinding-matindi talaga to. Okay, so okay na to. Palalamigin na lang natin until mag-set siya. Pare, Amity, pakilagay nga sa freezer. May girlfriend ka na ba? Meron. Okay. So habang siya ay may girlfriend, tingnan natin to. Pare, diba? Naluto siya. Naluto siya. So, siguro, salang natin yung isa pang tray. Oo. Di ba? Tanggalin na yun. Oo, tanggalin na yun, pare. Hindi, labas mo na rin yung isang tray ng takoyaki dyan. May girlfriend ka na? O sige, habang may girlfriend ka, dali mo yan dito. Salang lang natin yan, tapos balikan natin mamaya. So, habang pinapain natin yung mantika, gawa na tayo nung ating takoyaki sauce. Maraming version nito. Diba? Pero etong gagawin namin ay hindi authentic. Kita mo, natatawa si Gideon, no? Ang layo, pre. Knock-knock. Ganun ba yan? Knock-knock mo. Tide. Tide. Tide who? Gulat ka na. Parang dali ang katahimikan sa napakagandang joke ni Ian. Gago pa. Hindi nagkakabantay ako ng bata dito, Yan. Wala nang sukat-sukat. Worcestershire. Yan. Hindi mo sure sa Japan. Siguro. Palagay ko. Yari ka talaga. Hindi po ito takoyaki sauce. Ito po ay octocube sauce. Mirin, pare. O eto, talagang binili pa talaga natin to para di sila magalit. Japanese ketchup pa yan. O, kagome. Yan. Tapos, konting sugar. Tapos, konti lang na cornstarch and water mixture. Kasi pwede naman itong palamigin nyo, magtitiken din naman siya. Diba? Okay na ang ating takoyaki sauce para pag lumamig yan, magtitiken pa ng konti. Ayaw namin sobrahan kasi magiging ano yan. Itim na makablangka yan. Ayaw natin, no? Diba? Ngayon, tingnan natin kung matatanggal natin to mula sa kanyang hulmahan. Ilang takoyaki sa isang serving? 4. Mas maniniwala ako kay Ian, masiba ito eh. Ta-cubes! Oo, ta-cubes. Cubes na takoyaki. Tama. Oh! Diba? Mukha siyang tokwa. Mukha siyang tokwa, oo, tama. Tingin ko okay na yan, pre. Diba? Hindi nga lang siya mukhang takoyaki, pero okay na to eh. So, meron na tayong takoyaki, meron na tayong sauce. Siguro mag-plating na tayo. Tama. O, tara. Ibabalik na naman natin sa rep yan. Siyempre. Kaya ka nagugulat eh. Di ba? Plating na nga natin to. Plating daw. Napakaganda ng ating octopus squares. Pare, di ba? Pero mamaya natin tikman to. Doon muna tayo sa susunod nating dish at dito medyo kinakabahan ako kasi first time ko talagang gagawin to. Hindi lang sa channel na to, kundi sa buhay ko. Susubukan natin gumawa ng octopus maki. Takot ako. So gawin muna natin ang ating sushi vinegar para sa ating sushi rice, pare. Meron tayo dito 1/3 cup ng rice vinegar. So, lagyan natin ng mga 3 tablespoons ng white sugar. Tapos, isang makulit na kurot ng asin. Basically, tutunawin lang natin to kahit wag nyo nang paabutin sa kulo. Basta matunaw lang siya. Okay na yun. Ngayon, yung kanin natin. Kanin daw ang pinakamahalaga sa paggawa ng sushi. And feeling ko, sumablay na agad ako. Bakit? Feeling ko lang naman. Feeling ko, masyadong maraming tubig, pare. Pero kung paano namin ginawa to, hindi ko alam kung sasabihin ko pa sa inyo kasi feeling ko nga mali ako eh. Pero, mga mahigit 2 cups ng Japanese rice. Tapos, hinugasan lang namin hanggang maging clear yung tubig ng konti. Tapos, binabad namin siya for 30 minutes. Tapos, pinatulo namin for 15 minutes.
Tapos, nilagyan namin siya ng tubig kasama yung bigas sa tubig. Up to 1.2 liters, pare. Tapos, nilagyan namin ng kombu. Pwede palang kainin to. Tapos, niluto lang namin sa rice cooker, di ba? Tapos, gawin na natin sushi rice to kasi okay na to. Yan. Tapos, ilalagay natin dahan-dahan ang ating sushi vinegar. Yan. Bakit? Masama to? Hindi. Sinisigurado ko rin sa'yo, pre, at least isang beses sa mundo. Meron. Gulat ka, no? Sa akin talaga gumaganda eh. Paumanhin ha, talagang first time ko to. So katulad nyo, kumaya lang din ako sa iba. Para sa isang first timer, tingin ko decente naman siya. Diba? Diba, no? Medyo makapal lang yung kanin niya, pero Pilipino naman tayo eh. Wala namang magreklamo dun eh, diba? Katuwa. Mamaya na yung mga sausawan nito, alam nyo na naman yun eh, diba? So ngayon tapos na to, doon tayo sa susunod natin. Ito talaga napakadali lang nito. Gagawa tayo ng octopus salad, pare. Uy, masarap to. Itong gagawin natin para tong roasted salad, pare. Meron tayong leeks dito na nilinis ko na. Lalagay lang natin dyan sa isang butas-butas na lalagyan. Di pala roasted, sorry. Parang pala, grilled, pare. Lagay natin dyan. Tapos, cherry tomatoes. Yan, lagay natin. Chicken oil, lagay natin dyan. Tapos ilagay natin dito. Rekta sa kalan, pare. Tapos, papahiran lang muna natin yung mga yan. Tapos, dito natin basically i-grill o i-roast yung gulay natin, pare. Sarap niyan actually yung leeks na sunog. Ang sarap niyan. Okay na ako dito. Yan. So, yung mga gulay natin, yan, oh. Alam mo, pre, oh. Yan, lagay natin dyan. Uy. Tapos, pahiran lang din natin ng chicken oil. Actually, kahit anong mantika, pahid nyo dyan. Tuti, yamalug, kahit ano, pwede naman yun. Ano? Tuti. Kasi, joke yun. Kasi, mga mantika yun, langis yun, mga pang motor. Yan. Nagitsa namin. Pre, ito. Yan. Pero konti pa. Okay na sa akin. Tsaka amoy niya, sabi ni Alvin, parang pinaghalong sunog na buhok daw, tsaka inihaw na puset. Actually, ito yung amoy ng inihaw na puset. Ito yung sunog na buhok, pare. So, gawa muna tayo ng dressing. Iwan na muna natin yan dyan. Kanina naghahanap pa ako ng kung ano-anong shit na pwedeng gawing dressing. Pero gusto ko kasing humanap na emulsifier na bago sa labas ng mustard, pare. Naisip ko, ito, wala nang paggagamitan na ito. Lalagyan lang namin sa tinapay ito eh. Technically siguro, pwede naman gawing emulsifier itong natin. Garlic confit natin. Uy, grabe ka. Green flavored distilled vinegar. Hop. Yan. Tapos sa mantika natin, ito na lang rin, pre. Yung sa natin. Sa confit. Diba? Yan. Halina't magbate. Diba? Lumapot siya. Okay na to. Plating na tayo, pare. Mukha naman siyang okay. Di ba, pare? Oo. Para naman siyang masarap. Pero sana tinanggal ko yung mga stems ng microgreens natin. Medyo gumulo yung plato eh. Nga pala, nilagay ko yung yung verde na sauce na ginamit natin kanina sa risotto. Kasi why not? Nandyan di ba? Tama. Sayang naman yun, di ba? So, akin na to. And doon na tayo sa last dish natin and plating na lang yun. Ang ating octopus carpaccio, pare. Mwah. Di ba? Ang galing. Yan! Usually kasi, pre, ginagamitan talaga yan ng slicer. Kasi ganun ang beef carpaccio eh. Frozen nyo na beef na tenderloin, I think. At least yun yung ginagamit nyo nasa hotel kami. Kasi hiwain nyo ng hilaw and maninipis. Eh, wala tayong slicer. Pare, and ayoko rin naman kayo pabili ng slicer. So, subukan natin kung kaya yon ng ating knife skills. Hindi siya sing ganda ng ina-expect ko. Sabi ng lahat ng nakamit ko mula sa Tinder. Ang sarap pala ng maalat na gelatin, pre. Magklase to. Ano nga? Hiwain na natin to. And let's just hope for the best. Uy. Yan, medyo makapalan talaga siya. Pero laban na ako dyan. Walang slicer eh. Diba? Tama. Teka, bakit ko ba inihiwa to? I-b-roll mo na, pare. Diretso plating na to eh. Ito na yun eh.
Five Boys, pare. Medyo mahaba pala to. Time check. 1:20. Pakita mo, oras na. 1:20, pare. Pakita mo, Ay, papakita ko, oras syempre. na. Oo, ang yabang ng relo niyo. One Piece yan, pare. Di ba? Pero masaya ako na natapos tayo kasi kakain na ako, pare. Siyempre, dito na tayo magsimula sa ating risotto. Ito risotto namin, nireplate namin to kasi ito yung itsura niya. Kasi kanina pa yan, ang haba ng content namin. Ito na yung itsura niya, pre. May tumira na rin talaga. Ay, Diba? sino kaya yun? Tsaka yung tumira, ha? Ang ating octopus adobo risotto with a lot of other things. Ang sarap, pre, kasi nakakagulat yung tamis talaga. Tamis. Tapos yung pagiging mellow nung yung confit garlic natin. And yung lasa nung kanin na malinamnam, pero hindi mo, honestly hindi mo malasahan yung pagiging octopus niya. Pero di ba, malinamnam siya, parang bang ang nanatili doon yung tamis. Yung tamis ng octopus, pre. Huwag mo na maubusin yan, boss. Kumain mo ka naman. Kanina pa kami naghihintay dito. Kanina ba kami nagtatrabaho dito? Huwag mo na maubusin, boss. Siguro dito tayo sa takoyaki natin. Kasi hindi natin ni-replay ito So, ang status ito ay less than ideal. Nasaan na yung takoyaki? Nawala. Ayan. Ayan yung takoyaki. Wala pala yung takoyaki. Ayan. Actually, hindi siya takoyaki. Octocubes. Octocubes. Taco cubes. Taco cubes. Taco cubes. Hindi nga pwedeng taco. At ba? Oo, octocubes, pare. Hindi ako fan ng takoyaki. Alam niyo yan. Alam nila yan. Na pag umu-order ng takoyaki, talagang, kayo na lang. Kami lang. Oo. Nakain ako niyan. Kapag andyan, pero parang... Sige. Kung nakita kang takoyaki, gano'n. Uy, takoyaki! Tingnan natin what's inside. Hindi ko alam kung ganyan ba yung itsura ng loob ng takoyaki. Ganito ba yung loob ng takoyaki? Never ako humiwa ng takoyaki. Iba, parang ganyan din. Hindi ba mayambot? Ito, twice nga natin niluto. Plus, malamig na siya. I wanna say na malayo to. Hindi siya malayo Andun mismo yung lasa niya Pero yung texture kasi, pre, siguro kung meron akong isang bagay na hindi gusto sa mga takoyaki na nabibili natin sa tabi-tabi is yung texture niya. And nawala yun dito. Eto kaya kong kainin. Eto willing akong bilhin. Diba? Isa pa dapat ako, sama na ng tingin ni Totong sa akin Siyempre dapat, may sausawan tayo. Uy. Yan, nagating coca, toyo. Alam mo, isa sa mga pangarap ko sa buhay, magkaroon ng peace of mind. Hindi, bukod doon, world peace, tsaka makatikim ng tunay na wasabi, pre. Yung Ginagayat sa ginaganon. Hindi ginaganon yun, pre, ginagayat sa balat ng pating yun. Hindi, alam ko pating mabilis lang. Tapos isang subo lang daw dapat. Siyempre. Para ako nasa Christmas party. Yung may nagdala ng bilao, pre. Tama. Yung may nagdala ng... Yun siya. Next, dito sa ating admittedly medyo makapal na pagkakagawa ko na maki rin. Diba? Lagyan natin ang wasabi. Shit, pwede ba yan? Hindi, sige na. Naku, binastos mo. Hindi, pare. Ultimate respect yan. Konti lang. Kita niyo yung ginawa natin, sinarsahan natin sa taas. Ang sarsang ginamit natin dyan is yung sarsa ng takoyaki. Sarap. Tapos sinakpan natin ng bonito. Tapos sinakpan natin sesame seeds. Ganyan talaga, pa nagkakamali kayo, tatakpan nyo lang, pare. The perfect bite. Grabe kumain. Grabe ka. Nothing special. Decent siya. And siguro, kailangan ko na lang maging masaya dito kasi kahit first time ko, nakagawa ako ng medyo maayos-ayos, di ba? And hindi ko... I'm sure marami akong maling ginawa sa paglalatag ng kanin, yung pagluluto pala ng kanin ko itself kasi dumidikit sa daliri ko yung kanin Alam ko hindi dapat ganoon di ba? Pero para sa first time, okay siya. And kung iisipin mo, kung i-breakdown mo talaga kung paano ba ginagawa to, ano ba yung mga ingredients na nakalagay dito, napakadali lang din naman talaga. Wala namang mahirap, nothing complicated, nothing special. And I think, for as long as hindi mo siya isa-serve sa isang hapon, pwede kang maglagay ng kahit ano dyan, di ba? Electric pan. Pwede, di ba? Toblerone. Drum and lyre. Drum and lyre. Dito sa salad na to, wala naman tayong ginawang special dito Gulay-gulay na tinusta, tapos silagyan ng dalawang klaseng dressing. Siguro kung meron tayong takeaway dito, hindi ko pa natitikman pero may takeaway na tayo agad. Siguro yung pre,
dressing na pinalapot, pina-emulsify gamit yung confit garlic natin. Kuha tayo ng mga elemento, masama at mabuti. Di ba? Nalaglag. Nalawayan na yun. Kunin mo ulit. Gawala. Gawala. Usahan yung kanina. Masarap yung dalawang klaseng dressing. Isang may strong, isang mellow na may konting sweetness. Tapos, mga gulay-gulay na pinaglalagay natin, andun din, pero magugulat ka na merong biglang deep flavors na galing nga dun sa... Ang pinaka nagbigay talaga doon is yung roasted na bell peppers and yung kamatis talaga, 'di ba? Kasi nag-mellow out yung asim ng kamatis natin nung ni-roast natin, pare. Overall, very balanced siya. Honestly, itong salad na to, sobrang daming protina. Hindi naman dapat ganito eh. Pero kasi gusto namin ipakita yung mga suction, yung mga tentacles, 'di ba? Kasi para lang maibenta na octopus siya, 'di ba? Dito ka lang makakita sa Ninong Ray na appetizer ay hinuhuli at inuuna ang main course, pare. Ang ating octopus carpaccio, diba? Usually, ang carpaccio, tulad nga sinabi ko kanina, ay hilaw na beef yan na gato sa amin sa Hyatt dati. Beef tenderloin na naka-cling wrap yan para makuha mo yung shape. Tapos, meron kami slicer, ni-slice namin yan thinly, tapos ilalatag din namin sa plato, tapos olive oil, paminta, may pine nuts pa nga yun, diba? So, basically, eto, ganun din, pero hindi siya beef. Tsaka hindi siya hilaw. So, hindi talaga siya parang ganun, di ba? So, tikman na natin to. I mean, octopus na to na may gelatin di ba? Dapat na talaga to mas manipis pa, pare. Kaso, wala Wala kami slicer di ba? Lagyan natin, may olive oil yan, may paminta, lagyan natin ng ating capers. Tapos yung ating truffle salt. Again, kahit normal na asin lang, okay lang yan, pare. Siguro sa lahat ng dish natin na ginawa ngayon, ito yung masarap. Masarap siya Kasi maganda yung pagkakaluto ng octopus and all. Pero ito yung isa sa mga pinakawalang karakter siguro. Kasi kinakain mo lang yung lutong octopus Yun lang talaga siya. Wala nang iba, 'di ba? Andun yung bitterness ng olive oil, yung niya, yung spiciness niya, yung kati sa lalamunan and yung asim at alat ng capers and truffle salt. Pero in its essence, yun lang talaga siya. Pero ang impressive niya tingnan. Sobrang impressive niya tingnan. Kung meron ko sigurong gagawing octopus dish na talagang ganun yung mga bisita mo, ito na siguro yun. Kasi ang galing na itsura, pre, di ba? Hindi, calamares. Sobrang okay din talaga nito. Walang talo dito, pare. Namimili pa. Umalis ka na lang. Ilalagay ko lang dito para mag-closing na ako. Mag-outro ka na lang. Alam ko na gagawin mo kukunin mo yan Sa lahat ng ginawa natin dito, lahat naman sila hindi naman malayo sa kung ano ba yung mga bagay na alam na natin gawin, di ba? Octopus, medyo intimidating siya. Kasi una sa lahat, parang kaya niyang maglubog ng barko Alam mo yun? Medyo, parang ang laki. And hindi ka pwedeng bumili ng kilo-kilo unless baby octopus yung bilhin mo. Sorry, nabusog ako. Pero, masarap siya And it's an experience na makapagluto ng ganito kasi hindi naman to pang araw-araw na ulam di ba? Kakaiba rin tong dish na to and napakaraming pwede pang gawin dito sa labas itong ginawa natin, di ba? Noong una nga talaga, yung unang dish namin, dapat yun adobo lang Halagyan lang namin na suka In-evolve pa namin into something else, di ba? Umikot yung idea and nakapag-produce tayo ng isang dish na masarap na ako personally proud ako sa kanya, 'di ba? So I suggest i-try nyo lahat 'to and kung meron pa kayong mga bagay na alam gawin sa octopus or kung meron kayong mga bagay na pwedeng i-suggest sa akin para ma-improve pa yung mga existing kong ginawa, comment nyo lang sa baba, message nyo ako sa lahat ng platform ko, pag-usapan natin 'yan. Tsaka nga pala, ang isa talagang mind blow dito sa episode na 'to, yung takoyaki, pre. Oo. Game changer yung takoyaki na 'yan. Sana gawin nyo kasi talagang iba talaga, masarap talaga, di ba? So, sana nag-enjoy kayo mga inaanak. Uubusin ko na to lahat. Migil ka. Teka lang. Alis na, alis! Cut mo na yan, dali! Hanggang di may nakakata, kakain ng kakain yan, cut mo na! Cut mo na kasi!
Ayan pa talaga. Ikaw, mawawalan tayo ng kakain. Cut! Ayaw ko talaga. Awati mo! Awati mo! Awati mo! Saksakin mo din! Saksak na. Cut na ba? Cut na. Hingi ako. Biyag dito wala ah. Ayaw. Tulog ka na. Ikaw. Wow! Ayaw? Ayaw? Sige, sleep ka na. Good night. Good night.